Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, January 6, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Gun ban at liquor ban sa Maynila. Ipatutupad na simula Miyerkules, isang araw bago ang pista ng Nazareno. Mukhang parte ito ng intimidation, parte ito ng coercion, aggression, deception na ginagawa ng China. Presensya ng monster ship ng Chinese Coast Guard sa karagatan ng Pilipinas, parte ng agresyon ng Beijing ayon sa NSC. Printing ng mahigit 70 milyong balota para sa 2025 midterm polls, umarangkada na. OFW deployment sa Kuwait tuloy pa rin sa kabila ng panibagong kaso ng pagpatay sa Pinoy domestic helper. Advocacy group nananawagan ng total visa ban sa Middle East. Sa balitang showbiz, Lavender Fields ni Jody Santa Maria, Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Huling 10 araw na lang. At Hollywood actress Demi Moore panalo sa Golden Globes Award 2025. Iba pang winners, kilalanin. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagtala ng minor phreatomagmatic eruption ngayong gabi ang Bulkang Taal. Naganap ang pagsabog bandang 7:30 pasado kanina. Aabot sa 600 metro ang taas ng plume na ibinugan ng bulkan, na sinundan pa ng volcanic tremor na tumagal ng 3 minuto. Bago ito, nagtala na ang PHIVOLCS ng mataas na seismic energy release sa Taal mula pa noong January 4. Nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang bulkan. Ipatutupad na simula ngayong Miyerkules, January 8, ang gun ban at liquor ban sa lungsod ng Maynila, isang araw bago ang pista ng Poong Nazareno. Magpapakalat din ng pulisya ng intel operatives para hulihin ang mga kriminal na mananamantala sa okasyon. May balitang A to Z si Kim Salinas. Isa sa malakihang selebrasyon ng mga Katolikong Pilipino ang Pista ng Nazareno ngayong Huwebes, January 9. Kaya bantay sarado ito ng mga otoridad. Inanunsyo na ng pambansang pulisya ang pagpapatupad ng gun ban at liquor ban sa buong lungsod ng Maynila. Magsisimula ang gun ban po sa City of Manila from 12:01 po ng January 8 hanggang 12 midnight po ng January 11 po. With respect sa liquor po ay citywide din po yan January 8 po hanggang January 10 po. Nananawagan ng organizer sa lahat na panatilihin ng kaayusan sa kapistahan. Maging daan tayo ng pagsunod ng lahat ng mga darating, manunood at magdedebosyon sa ating Poong Jesus Nazareno. Ide-deploy ang mahigit 12,000 pulis at mahigit 2,000 kawani ng Armed Forces at Bureau of Fire Protection, maging ng ibang ahensya ng pamahalaan. Magpapakalat din ng mga intel operatives o mga nakasibilyang PNP personnel sa araw ng traslasyon para masawata ang anumang krimen. Magmamasid po sila doon para kung may mga namomonitor po sila ay mabilis na i-report po doon sa mga unipormadong pulis po natin na nakadeploy po. Meron din po talagang magsasamantala dyan ng mga salisi, mandurukot, snatcher. So yun yung babantayan natin na hindi mangyari po yan. Nagpaalala ang pulisya ukol sa mga items na dapat iwasang dalhin sa araw ng pista. Huwag na po kayong magdala ng mga malalaking bag dahil hindi rin po yan papayagan makapasok po doon sa mga controlled points po natin. Huwag na po kayong magsuot ng mga alahas, kahit mga rilo po ay iwasan nyo na po yan. Mariing ipinagbabawal din ang pagdadala ng mga payong, tanging kapote na transparent lamang ang maaaring gamitin. Bawal rin ang pagsusuot ng mga sombrero at mga jacket na may hood na magtatakip sa mukha ng bawat individual. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Mga ka-A to Z, ilang araw bago ang bawas presyo sa pagpasok ng 2025, back to reality din po sa produktong petrolyo dahil magkakaroon pong muli ng dagdag presyo ngayong linggo. Sa inilabas na abiso ng mga kumpanya ng langis, piso ang dagdag singil sa kada litro ng gasolina at kerosene. Piso at 40 centavos naman ang taas presyo sa kada litro ng diesel. Paliwanag ng Department of Energy, mas mataas ang presyo dahil pinalawig ng OPEC ang kanilang pagbabawas sa produksyon hanggang Abril 2025 na siyang maglilimita sa supply ng langis sa mundo. Kasama pa ang mataas na demand sa Estados Unidos at Europa dulot ng malamig na panahon at patuloy na tensyon sa Middle East. Magpapatupad na ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP ang Department of Agriculture sa imported na mga bigas simula ngayong Enero. Ayon kay Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ito ay para maiwasan ang posibleng overpricing ng rice importers na nagbebenta ng lampas sa presyo ng bigas sa pamilihan. Lalo't layunin ng tanggalin ang kategoryang premium at special. Pero paliwanag ng ahensya, magbabago pa rin ang MSRP depende sa uri ng bigas. Batay sa inisyal na tala, hindi dapat lumampas sa 50 pesos kada kilo ang high-quality imported rice. Beyond 60 pesos is really too much, according na rin sa pag-analisa ni Secretary. So, kaya maglalagay ng MSRP so that our consumers will have idea, magkaroon sila ng idea na dapat ito lang yung presyuhan yan base sa mga gastusin, sa presyo ng bigas sa international market, and the attendant cost bago makarating sa mga pamilihan. Nananawagan ng ilang grupo ng OFW sa Middle East na ipatupad na ng gobyerno ng Pilipinas ang total visa ban para sa mga Pilipinong magtatrabaho sa Kuwait. Ito'y kasunod ng panibagong kaso ng pagkamatay ng isang manggagawang Pilipino sa naturang bansa. Pero pahayag ng Department of Migrant Workers, hindi ito sapat na dahilan para muling suspindihin ang pag-i-issue ng visa sa mga Pilipinong nais magtrabaho sa Kuwait. May balitang A to Z si Ian Maghano. Itong sitwasyon naman na to, we let the wheels of justice run and so that justice is delivered. So kasi ang isang sitwasyon naman, hindi naman ibig sabihin agad magkakaroon agad ng lamat ang relasyon ng dalawang bansa. Tila hindi na bago ang linyahan ng Department of Migrant Workers sa pagpapanatili ng relasyon ng Pilipinas at bansang Kuwait. Magpapatuloy pa rin kasi ang gobyerno ng Pilipinas sa pagpapadala ng mga manggagawang Pilipino sa kabila ng panibagong kaso ng umunoy pagpatay laban sa overseas Filipino workers sa naturang bansa. December 31 nang matagpo ang nakabaon sa bakuran ng isang Kuwaiti sa Jara City ang bangkay ng OFW na si Daphne na kalaban na halos ilang buwan nang hinahanap. Pero paglilinaw ng Migrant Workers for Foreign Employment and Welfare Services, hindi sakop ng visa ban ng Kuwait at Pilipinas na ipinatupad noong May 2023 ang employment ni Daphne. Ito namang pangyayari kay Daphne, we would like to believe it's an isolated situation. Saka siya ay hindi naman siya rin yung nakaalis, not covered by the lifting. Ibig sabihin noon pa siya nakaalis sa Pilipinas. Matatanda ang ipinatupad ang visa ban matapos ang umunoy rape slay case laban sa 35 taong gulang na si Jubilee Ranara kung saan itinuturo ang anak ng kanyang amo na pangunahing suspect sa pagpatay. Mahigit isang taon nang lumipas, binawi ang visa ban sa Kuwait noong June 2024. Pero ang tila circus at paikot-ikot na eksenang ito na kasi ang ikalawang kaso ng pagpatay laban sa mga OFWs sa Kuwait sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Sana totally ban na po yung Kuwait para wala na pong OFW na pupunta sa bansang yan. Kasi kahit po may batas, hindi naman po sumusunod yung mga Arabo Hustisya naman ang hinihingi ng mga kaanak ng biktima. Yung buhay po ang kapalit, bakit ganun lang po, basta lang po mga ganun na lang gagawin pag mayroong mali po o may kasalanan man. Di ba po may hustisya naman, kung may kasalanan ng kapatid namin, pwede naman po siguro na hindi po sa ganun na lang namin malalaman na wala na, patay na. Buhay po yung kinuha nila, dapat buhay din po yung kapalit. Para sana mabigyan din ng, kumbaga, mabigyan din ng sample yung Kuwait
na hindi sa lahat ng panahon ay nananahimik yung gobyerno natin. Nitong weekend, nakatanggap ng 100,000 pisong ayuda at free legal assistance ang mga naulilang kapatid at kaanak ni Daphne nang personal na bumisita si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa Dansolihon, Cagayan de Oro. Iniinspeksyon naman na ng gobyerno ang pulisiya sa pagpapadala ng OFWs sa Kuwait, lalo't kailangan ng matinding koordinasyon ukol sa deployment sa pagitan ng Department of Foreign Affairs at Kuwaiti authorities. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Samantala, good news, nasa 220 Pilipinong nakakulong sa United Arab Emirates dahil sa iba-ibang kaso ang binigyan ng pardon ng gobyerno ng UAE sa pangunguna ng His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sa video na pinost ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang social media account, pinasalamatan niya ang leader at Prime Minister ng naturang bansa para sa pagbibigay pardon sa mga Pinoy. Ayon sa Pangulo, patunay ito ng matibay na ugnayan o relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Patuloy naman na pinoproseso ang mga dokumento ng mga nabigyan ng pardon para sa kanilang agaran at ligtas na pag-uwi sa Pilipinas. Dumating na sa bansa ang nasa 300 Afghan nationals bilang bahagi ng kasunduan ng Pilipinas at Amerika sa temporary housing ng mga nag-apply ng Special Immigrant Visa. Tiniyak ng Philippine at US government na hindi refugee o security threat ang mga Afghan, kundi mga taong nagtrabaho para sa US government sa Afghanistan mula 2001 hanggang 2021. Sumailalim sila ngayon sa mahigpit na security at medical screening. May 70 araw sila sa bansa para iproseso ang kanilang visa. Nananatili silang sa isang undisclosed facility na pinamamahalaan naman ng US government at International Organization for Migration o IOM ng United Nations. Sasagutin ng Amerika ang lahat ng gastusin sa kanilang pananatili rito. Umaaligid pa rin malapit sa kalupaan ng Pilipinas ang monster ship ng China na unang namataan nitong Sabado malapit sa Zambales. Ayon sa National Security Council, ang presensya ng pinakamalaking Coast Guard ship sa mundo ay bahagi pa rin ng intimidation at aggression ng Beijing. Inside in the Philippine Exclusive Economic Zone. Please leave this area immediately. Over. Mahigpit pa ring binabantayan ng Philippine Coast Guard ang galaw ng tinaguriang monster ship ng China na nakatambay sa West Philippine Sea. Sabado, January 4, nang maispatan ang Chinese Coast Guard vessel 5901, mahigit 100 kilometro lang ang layo mula sa Capones Island ng Zambales. Dahil dito, agad nagpadala ang Coast Guard ng Pilipinas ng barko, helicopter at eroplano para tutukan kung ano ang ginagawa ng naturang CCG vessel. Firmly uphold its territorial sovereignty and maritime rights and interests in the South China Sea. China Coast Guard 5901. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and to notify us of your intention. Ayon sa National Security Council, ang pananatili doon ng naturang barko na siyang pinakamalaking Coast Guard ship sa mundo ay maituturing na agresibong hakbang ng China laban sa Pilipinas. Mukhang parte ito ng intimidation, parte ito ng coercion, aggression, deception na ginagawa ng China. Pinapakita nila na may ganito silang barko at tinatakot yung ating mga mangingisda. Gayunpaman, naniniwala ang PCG na epektibo ang pagpapadala ng 2 aircraft at 1 barko para itaguyod ang soberanya ng Pilipinas. Hindi rin naman siya nag-carry out ng mga dangerous maneuvers whatsoever. Kapag palapit na tayo sa kanya, it's also moving away, no? Hindi malinaw kung plano ng pamahalaan na puwersahin ang pagpapaalis sa CCG sa West Philippine Sea. Pero nangako naman ang gobyerno na patuloy itong magbabantay at mag-i-issue ng radio challenge sa mga barkong manghihimasok sa teritoryo ng bansa.
Balik dito sa Metro, pinabulaanan ng kumpanyang Leonel Waste Management Corporation ang paratang na iniwan nila umano ang tungkulin sa garbage collection sa lungsod ng Maynila bago natapos ang kontrata noong December 31, 2024. Sa kanilang pahayag, sinabi ng kumpanya na tinapos nila ang serbisyo sa kabila ng utang sa kanila ng lungsod na umaabot sa 561.4 million pesos. Anila, nagbigay sila ng abiso kay Manila Mayor Honey Lacuna noong Setyembre 2024 na hindi sila sasali sa 2025 bidding para bigyan ng panahon ng lungsod na makahanap ng bagong service provider. Pinuri rin ng kumpanya ang kani-kanilang garbage collectors na patuloy na naglingkod hanggang sa huling araw ng kontrata, lalo na sa panahon ng Pasko kung saan tumaas ang dami ng basura. Matatandaang tinuligsan ni Mayor Honey Lacuna ang Leonel Waste Management dahil sa anyay pag-abandona ng garbage collection sa Maynila sa gitna ng 400% pagtaas ng basura ngayong holiday season. New Year, new hairdo. Yan ang mantra ngayon ng aktres at modelong si Heart Evangelista matapos niyang i-reveal sa social media ang kanyang new look. Sa mga larawang ibinahagi ni Heart, nagmisulang siyang anime character dahil sa kanyang cherry violet hair color. Suot ang turtleneck at maong pants, litaw na litaw ang ganda ni Heart sa kanyang shiny at bright hairdo. Kaliwat kanan ang paghanga ng netizens at iba pa nga na engganyo na ring magpakulay ng buhok para ma-achieve ang gandang Heart Evangelista. Susunod, printing ng mahigit 70 milyong balota para sa 2025 midterm polls. Umarangkada na. At winter storm sa Amerika, nagsimula na. National Weather Services nakapagtala ng 15 inches na snowfall. Transportasyon apektado. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Magsisimula na po ngayong linggo, January 12, ang official election period. At kanina, inumpisahan na ang pag-iimprenta ng mahigit 70 milyong mga balota. Target ng Commission on Elections na matapos ito sa kalagitnaan ng Abril o isang buwan bago ang halalan. May balitang A to Z, si Naomi Almohan. 4 na buwan bago ang 2025 midterm elections, umarangkada na ngayong Lunes, January 6 sa National Printing Office ang pag-iimprenta ng mga balota. Ito'y matapos i-adjust mula Disyembre ang printing of ballots habang nire-resolba pa ang petisyon laban sa mga nuisance candidates. Makikita sa aking likuran ang mga makinang gagamitin sa pag-imprenta ng official ballots na siyang gagamitin naman sa 2025 elections, kung saan nasa 73 milyong piraso ng balota ang nakatakdang iimprenta ng Commission on Elections. Ayon sa Printing Committee, maaga nang maituturing ang pagsisimula ng printing ngayon. Kumpara yan sa mga nagdaang eleksyon na kadalasan sa ikatlong linggo ng Enero pa pumapatak. 우리는 이 과정이 최고 수준의 보안 그리고 투명성 및 정확성으로 수행되도록 최선을 다하고 있습니다. We are fully committed to ensuring that this process is carried out with the highest standards of security, transparency, and accuracy. The COMELEC will do everything necessary just to ensure that all supplies, all forms are ready by the time na dapat na andyan na ang ating halalan. Nasa 950,000 kada araw ang target iimprenta para mas maaga itong maberipika. Ang kauna-unahan siyempre yung overseas voting, local absentee voting at saka yung mga test ballots. Ang sunod niyan ngayong araw na to ay ang buong Bangsamoro. 2.3 million ballots yan. Ang pinakakauli-ulihan yung pinakamalapit, NCR. Target din ng COMELEC na matapos ang pag-imprenta ng mga balota sa loob ng 77 araw o hanggang Abril 14. Umaasa ang komisyon na masusunod ang kanilang timeline upang hindi madelay ang deployment ng mga balota. Tiniyak din ng COMELEC at Miro Systems na nasa kondisyon ng kanilang mga makina at mapagkakatiwalaan ang kredibilidad ng mga ito.
Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Binanata ni dating Caloocan Representative Edgar Erice ang Commission on Elections matapos siyang idiskwalipika sa 2025 midterm polls dahil sa kawalan ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Ayon kay Erice, wala umanong legal na basehan ang desisyon ng COMELEC, lalo't inaakusahan niya si COMELEC Chairman George Garcia ng pagkakaroon ng lihim na agenda laban sa kanya. Dagdag pa ni Erice, naging daan lamang umano ito ng COMELEC dahil sa patuloy nitong pagsisiwalat ng katotohanan sa likod ng Miro system. Talagang legal harakiri yung ginawa sa akin ng COMELEC sapagkat galit sila sa akin. Si Chairman Garcia, alam mo, na kaibigan niya ako, maaari niya at siya yung abogado nung katunggali ko. Dalawa lang kami. Malapit na malapit sila. Mariing itinatanggi ng National Security Council na may sigalot sa security sector kasunod ng reorganisasyon sa kanilang hanay. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, ang rigodon sa ilalim ng Executive Order No. 81 na inilabas ng Pangulong Marcos Jr. ay para makasabay sa mga hamon at oportunidad sa domestic at international security. Pinabulaanan din niya ang mga paratang ng Makabayan Bloc na may layunin umanong pag-awayin ang mga nasa pamahalaan. Sinabi rin niya na walang kinalaman ang reorganization sa issue ng West Philippine Sea at ito ay bunga lamang ng diskresyon ng Pangulong Marcos. Wala pong rift sa ating security sector. Ang ating pong mga uniformadong sundalo at personnel ng ating pamahalaan ay 100% behind the constituted authority and the chain of command. Kung meron man po kayo nakikita sa social media ng mga tao na may mga hinaing o may mga komento, ito po siguro ay mga retiradong miyembro ng Armed Forces. Wala pong mga incumbent or current officials of the Armed Forces. Binabayo ngayon ng malawakang winter storm ang Midwest ng Amerika na itinuturing na pinakamabigat na snowfall sa bansa sa loob ng nakaraang dekada. Ayon sa US National Weather Service, aabot na sa 15 inches ang kapal ng niebe o snow na bumagsak ngayon at nakakaapekto na sa transportasyon at supply ng kuryente. Kasalukuyang may blizzard warnings sa Kansas at Missouri, habang nagbabawa na rin ng storm alert sa East Coast. Naasahang babagsak pa ang temperatura ng higit pa sa 0 Fahrenheit o halos negative 18 degrees Celsius. Naka-state of emergency na rin ang Kentucky, Missouri at Virginia at pinapayuhan ng mga residente na manatili sa kanilang mga bahay para maiwasan ang anumang pinsala. Abangan! Lavender Fields cast na sina Jody Santa Maria, Eco Rosales at Janine Gutierrez nagpasalamat sa fans sa nalalabing huling 10 gabi ng teleserye. At Hollywood actress Demi Moore panalo sa Golden Globes. Iba pang winners, kilalanin. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balita A to Z. Super thankful ang buong cast ng teleseryeng Lavender Fields dahil hindi sila binitiwan ng kanilang fans hanggang ngayong nasa huling 10 araw na lang ng teleserye. Ano-ano kayang kapanapanabik na eksena ang dapat pang abangan? Samantala, Hollywood actress Demi Moore wagi sa Golden Globe Awards matapos ang 3 nominasyon sa kanyang 45 taon sa industriya. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz, Nilene Garcia. Lahat may hangganan, pati kasamaan ng pamilya nila. This is part of our life. Labarn kung labarn! At siguradong mapapakapit ka sa matinding puksaan hanggang katapusan. Dahil mas lalong titindi, maglalagablab at mag-iinit ang mga eksenang di mo dapat bitawan. Sige, makikipaglaro ako sa kanila. Yan ang mga dapat abangan sa huling 2 linggo at nalalapit na pagtatapos ng kapamilya serye mula sa Dreamscape
exclusive entertainment na Lavender Fields. Sa media conference ngayong Lunes, kumpletong humarap sa media ang pangunahing cast na sina Jolina Magdangal, Janine Gutierrez, Jericho Rosales, at Asian Academy Awards 2022 Best Actress Jody Santa Maria. Ayon kay Jody, tila bittersweet nga raw ang kanyang pakiramdam sa ending nito. Na parang kailan lang magkakasama tayong lahat dito na nagpo-promote kami, nag-i-invite kami na panoorin at tulungan nyo kaming i-promote ang Lavender Fields. And now, nasa last parang 2 weeks na lang matatapos na, parang grabe. Sabi ko nga parang yung lahat talaga ng bagay na nagsisimula, wala namang ibang pupuntahan, may katapusan talaga. Pero ang pinaka-importante doon is yung mga nangyayari in between, yung journey, yung process. So, I'll forever be grateful for that. Nagbigay rin ng mensahe ng pasasalamat dahil sa walang sawang pagsubaybay ng mga manonood sa kanilang teleserye. Unang-una, gusto ko pong pasalamatan yung presensya ninyo. At ngayon nga po na umabot na tayo sa yugto ng pagtatapos ng ating programa, nandito pa rin po kayo nakasama namin. Thank you sa suporta para sa Lavender Fields simula nung umpisa. Sobrang naging instrumental kayo para maging successful yung show sa Netflix at sa TV. Thank you so much. Kaya naman, huwag palalampasin ang last 10 days ng mga pasabog sa Lavender Fields na mapapanood gabi-gabi dito sa A to Z. Samantala, hindi lang Lavender Fields ang may pa-red carpet dahil sa Hollywood, palaban ang mga dumalo sa Golden Globe Awards 2025. Stunning and bright as sunshine ang wicked stars na sina Ariana Grande at Cynthia Erivo. Pack na pack rin in her orange gown si Zendaya. Hindi rin nagpakabog si Miley Cyrus. Habang Lady in Red naman si Emma Stone. Pero ang inaabangan ng lahat, ang awarding ceremony. Finally, wagi bilang Best Actress para sa motion picture for musical comedy si Demi Moore. Para sa pelikulang The Substance, ito'y matapos makakuha ng 3 nominasyon sa kanyang 45 years of acting. Winner of 4 Golden Globes naman, including Best Picture and Best Supporting Female Actor si Zoe Saldana para sa film na Emilia Perez. Habang Best Performance by Male Actor in a Supporting Role on Television for Shogun, si Tadanobu Asano. Congratulations, winners! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nitong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Lunes ay mula sa isang abogado at politiko na si Ted Lieu. Anya, hindi nagpapahamak sa ating bansa ang mga refugee, kundi ang takot at galit sa banyaga. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!